Alam nyo guys, sa panahon ni Duterte, hindi nangyayari ito. Itong ganitong mga pangyayari na kagimbal-gimbal na mga pangyayari dito sa Pilipinas. Kaya bumabalik na sila lahat. Kawawang Pilipinas talaga. Tingnan nyo, bago pa lang mayroong hearing doon ang 18 na pulis, mga official natin, government official. Tayo yung nagbabayad sa kanila para isweldo nila. Tayo yung nagpakain sa kanila. Sila pa ang nagbibinta ng droga sa mga kabataan. Kaya kawawang Pilipinas. Sa panahon ni Duterte, wala talaga to. Kasi napakagaling ni Duterte mag-discipline sa ating mga public servant, ating mga public official. Dahil tayo yung nagbabayad sa kanila. Tayo yung nagpalamon sa kanila. Pera ng taong bayan ang sinisweldo natin sa kanila. Kaya kailangan magserbisyo sila ng tama sa ating mga kababayan. Yan lang yung inaasahan natin. At ngayon, meron na namang na-involve na pulis, 4 na official na involved sa droga. Kawawa. Then sa panahon ni Duterte, walang ganitong mga pangyayari. Ni-rape, pinatay, araw-araw. Grabe, kawawang Pilipinas talaga guys. Hindi na tayo naprotektahan ng ating mga public servant. Ang laki ng sweldo nila galing sa mga kababayan natin na mga mahihirap. Kawawang Pilipinas. At meron pa itong si Jubilin doon sa Palawan na ini-question yung mga pulis kasi nakita sa kamera na sumakay doon sa sasakyan ng isang police official. Pero dininay naman ng mga pulis. Pero sa palagay ninyo, bakit kaya nangyayari itong mga heinous crime dito sa Pilipinas at hindi na protektahan ng ating government, ng ating mga inosenteng kababayan? Dahil wala tayong president na katulad ni Digong. Meron na namang pinatay doon sa Luzon. Babae ni rape, pinatay. Nagbibinta lang ng bibingka. Natagpo ang patay sa isang maliblib na lugar at ito ay ini-examine ni rape. Kawawa. Habang yung ating president ay bising-busy sa pag-travel gamit yung pera ng ating mga kababayan na wala namang nangyayari, lalong nagmamahalan at pinapatay na yung taong bayan sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kawawang Pilipinas. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI, galit ang dating Pangulo dahil sa paglipanan ng mga krimen sa panahon ngayon. Dismayado rin si Duterte dahil sa kabilaan niya ng mataas at dobleng sahod ng mga kapulisan, hindi pa rin matigil na masangkot sa iligal na gawain ng mga ito, kasabay ng muling paglipanan ng mga krimen sa bansa. Aminado ang dating Pangulo na isang malaking pagsasayang lamang ng pera ng taong bayan ang pagbibigay ng sahod sa mga pulis na wala namang ginagawa o hindi man lang kumagalaw sa kanilang mga opisina o presinto. Sweldo matataas. Dinubli ko sa panahon ko ay double your salary. Para sa PNP, ipinagpapasalamat naman nila ang tulong na ito ng dating Pangulo sa kanilang hanay. Kasabay ng pangako na hindi sila tumitigil sa paglilinis sa kanilang organisasyon sa abot ng kanilang makakaya. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa dating Pangulong Duterte sapagkat yun nga, tumaas ang aming sahod at yung mga benepisyo na dapat maibigay sa ating. Pasalamat lang ganun? Anong klaseng public servant kayo? Hindi kayo nakaprotect sa mga tao. Ang laki ng sweldo ninyo, kakahiya kayo. Wala kayong hiya sa mga Pilipino. Wala kayong gagawin. Dapat kayong mawala. You are wasting our money to these policemen na hindi makaprotect sa mga tao. Mga inutil kayo.